Ano ba, Christian, ang iyong first question? Pakinggan natin. Alright. Huwag mo kaming ma-alright, alright. Uy, buwelo lang. Buwelo lang po. Okay, Go, okay. Christian. Question number 1. Ano ang hindi mo papayagan? Maapektuhan ng trabaho ang love life mo o maapektuhan ng love life mo ang trabaho mo? Ina. Personally, hindi ko papayagan na maapektuhan ng love life ko yung relationship ko. Kasi... Yung love ulit? life, yung relationship mo. Ay, sorry. Trabaho. Sorry. Yan ang huwag mong papayagan, yung malilito ka. Apo. Take two. Take two. Okay. Hindi ko po hayaan na maapektuhan ng love life ko yung career ko. Pero naniniwala po ako na dapat balance po parehas. So, hindi po pwede na dapat may mas nakakalamang like yung work na napapabayaan mo na yung relationship mo. Kasi ako, I'm a busy person din po. Marami din po akong side hustle aside sa pagiging full-time dentist. And I make sure na nabibigyan ko ng oras lahat ng mahal ko sa buhay. And naranasan ko din po kasi yun na hindi po na bibigyan ng time, ng panahon because of work. So, ayoko pong Pero iparanas. mas pinili mo, hindi maapektuhan Opo, ng love life mo yung kasi career. That time po kasi, I know I'm immature pa. But now, I am mature enough na sa tingin ko, ready na ako mag-handle ng relationship. You just need someone na isusupport ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, yung walang lamangan, at the same time, yung nandyan lang sa tabi mo, yung safe space mo. Yan po. Okay. Ezekiel, the strength from God. I believe po na hindi ko po kayang hayaan yung aking pag-aaral. So, ang pipiliin ko is wag maapektuhan yung work ko with my love life because I believe the right partner will compromise for me. And yung mga moments that I'm vulnerable, the moments that I need him, I believe magbibigay siya ng oras for that. But it's okay that not all the time we are together kasi madami pa kaming goals bata pa kami, and madaming mas important things na kailangan namin gawin. Ayun po. Elise, gusto mo pa talaga tatawagin ka, ha? Charot. Yes, Elise. Para po sa akin, hindi nakaka-apekto ang love life sa work. Hindi dapat maapektuhan ng love life ang work. Tama? At hindi nakaka-apekto ang work sa love life. Then you have to choose one. Ah. Ano ang mas hindi ka papayag na mangyari? Yung maapektuhan ng love life mo yung work mo o maapektuhan ng work mo yung love life mo? Kasi ano yun given na yun parehong dapat hindi Yes. So binibigyan ka lang ng senaryo para malaman ano bang mas ipaprioritize mo kung sakasakali. Hindi mo papayagan yung love life mo na maapektuhan ng trabaho mo o yung trabaho mo ang makakasira doon sa love life mo. Yung work, hindi po makaka-apekto yung love life ko. Ay, yung work ko sa love life ko. Kasi first of all, kailangan isipin mo muna yung bago mo pasukin yun. Kung gusto mo na yung relationship na yun, o kung hindi pa. Kung hindi pa, unahin mo muna yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga gusto mo makamit. After nun, kung ready ka na, edi mag-boyfriend ka na, diba? Ayun. Thank you. Christian, may mga nagets ka naman sa mga sinagot mo. Meron po. Actually, Okay. Ano yung sa mga narinig mo yung pinaka-nagustuhan mo? yung case searching number 1 po. Yung pag-balance ng work and love life. So, Paano ba yun ginagawa? tingin ko po pagbibigay lang talaga ng pagkakaintindihan at respeto sa oras ng isa't isa. So, kailangan po talaga may ganun na bigayan sa relationship at malalim na pag-unawaan po para mabalanse lahat. Especially pareho kayo ng katrabaho. Oo, at saka pareho yung may effect. Dapat lang alam mo kung anong gagawin mo pag may naapektuhan na dun sa isa. Okay, so ang bibig mo ng green flag ay si... Searching number 1 po. Si Ina! Oh, Ina! Tapos kakantahan niya yung pag sila na... Ano? Ina, makatulog. Ina, makakain. Ano ba apelido ni Ina? Ano? Matuto. Ano ka ba? Yun ang pang-apelido niya. Ina, ano ka ba? Next question, Christian.
Alin ang mas isasalba mo? Relasyon o trabaho? Pag nagkangaragan na, pag nagkagulo labo-labo na yung sitwasyon dun sa buhay mo, anong mas isasalba mo? Relasyon o trabaho? Relationship po, nene. Actually, Love life, ha? We're talking about Opo, love life. I will save the relationship. Kasi po, napagdaanan ko po yun. My long-term ex-boyfriend chooses his acting career over me. So, masakit po yun. Masakit po para sa akin na naiwan ako sa ere. Tapos, as time goes by, na-realize ko na hindi ko dapat gawin yon. Na gano'n man ako nasaktan dun sa previous relationship ko, ayokong iparanas yon sa magiging future partner ko. Kasi relationship, mas mahirap hanapin yan compare sa love life or sa work, sorry. Kung madiskarte kang tao, kayang-kaya mong kumita ng pera. Pero yung taong magi-stick sa'yo, bihira po yun. Kaya I will choose relationship. Ezekiel? Copy-paste. Ganda ba? Ganda ang sagot. Thank you so much for saving time. Yes, Elise, number 3 na tayo. Na-appreciate namin yan, Elise. Hindi, sige, Touch seryoso move na ba? yun na yun. Hindi na pwedeng burahin ni Ezekiel. Ang mahal. It takes a lot of strength from God to admit it. Yeah. Diba? Bakit ka mag-aaksaya pa ng oras ng ibang tao Ayun kung na yun din naman naman ang yung sasabihin opinion Yun din mo? eh. Parehas sa Super parehas eh. appreciate Yun yun. lang. At the end, si Ezekiel ang pipiliin mo, Christian. Pero Charot. seryoso ka ba? Yes, Hindi, Ezekiel. mayroon sasabihin siya. Para sa akin po, as I've said po kanina, ang importante po sa akin right now is ang aking pag-aaral. Because I have been broken-hearted before when I chose love. When I chose my relationship over my school. So, Okay, from wait lang that... ha. Ano to, tanti to ha, ito ang tinatawag na, ano bang, hypothetical question ito. So, ngayon wala kang career eh. Sa palagay mo, sa pagkakakilala mo sa sarili mo ngayon, seeing yourself like 5 years from now, tapos ka na sa eskwela, magkakaroon ka ng career. Okay, work ka na. Hypothetical. Career or love life? I will choose love life po. Kasi ngayon po, I'm not done yet with my school. That's why I chose my school. But pag natapos na po ako sa pag-aaral and I'm focusing on my own career, I choose my love life first. Kasi nag-exert na po ako ng effort sa aking pag-aaral. And it's time now to choose myself naman and to choose my own happiness. Because as number 1 said, madali lang hanapin ang career. Pero ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ng isang tao, sobrang hirap hanapin po talaga nun. Kaya I will cherish it, I will treasure it po. Ayun po. Mas mahirap maghanap ng love life Totoong kaysa love sa career. So bago ka mag-apply ng trabaho, maghahanap ka muna ng love life. Madali lang talaga hanapin si career. Ay, na si Carilo. Pumunta ka lang dito, Monday to Saturday. Diyan lang si Caril. Elise. Para po sa akin, ang uunahin ko ngayon, kasi po ako breadwinner ako sa amin. So, uunahin ko po muna work kaysa love life. Kasi kung naniniwala ako, pag binigay ng Diyos yung tamang tao para sa'yo, hindi ka na mahihirapan eh. Kasi yung taong ibibigay niya sa'yo, pareho niyong may isip yung ginagawa niyo is para sa future niyo. Ganda rin ang sinabi niya. Tatrabaho na lang muna ako kasi kung ibibigay naman, ibibigay. Kailangan po maging Yes. practical. Oo. Tama And naman. the Tsaka kailangan niya raw breadwinner kayo, is no? Yes. Elise. Okay. Christian, bago mo sabihin yung pangalan o kung sinong search number, ano muna yung pinaka nagustuhan mo sa mga sinagot? Yung kay Elise po. Okay. Nagkaintindihan nga tayo. Diretso rin siya eh. Naiintindihan niya yung time daw. Ang galing. Ay, sorry. Si Elise ang binibigyan ng green flag kasi Kasi po parang tama naman din po yung sinabi niya na kailangan i-priority rin muna yung sarili. Tapos kung para rin naman po sa iyo isang bagay, darating po din talaga yun. at saka ganun ka din naman, no? Mas prioritize mo din naman yung trabaho mo. no? Trabaho po muna talaga. Okay.
So, may isa na kay Ina, may isa kay Elise. Ano ang third question mo? Third question. Anong willing kang i-invest pagdating sa pag-ibig? Ina. Invest. Ano, willing kang invest para sa pag-ibig? Ganun ba yon? Pagdating sa pag-ibig. Pagdating sa pag-ibig. Pagdating sa pag-ibig. Anong willing ka invest pagdating sa pag-ibig? I would definitely invest my time. Kasi alam po natin na time hindi na mababalik yun eh. And as a busy person po, pag nabigyan kita ng oras, meaning mahalaga ka sa akin, special ka sa akin. So gusto ko, ganun din yung magiging partner ko sa akin. Kasi pinaka masakit sa feeling or worst feeling na maramdaman ng isang tao is yung mag-beg ka for attention, mag-beg ka for time. And ayoko pong maranasan ng future partner ko yun. Ezekiel. Ang willing ko po i-invest is my hard work. Kasi hard work comes with compassion. Heartburn? Hard work! Hard work. Kala ko may heartburn. Yung acid reflux niya, i-invest ko yun. Hard work. Hard work. Yes po, because it comes with compassion, patience, and understanding. I believe na with hard work, maaayos nyo po yung relationship nyo and magko-compromise po kayo for each other. Ayun po. Sumasali ka sa pageant, no? Yes. Kasi I believe Yes. Very pageant yung ano eh. Okay, Elise. Ang i-invest ko po lahat. Time, effort, physical touch, lahat. Kasi, pag pinasok mo yung pagkakaroon ng relasyon, Lahat na invest niya. Pati yung lashes niya at saka yung kanyang mga Vietnam dresses. Kailangan pag pumasok ka sa relasyon, ready ka eh. Kasi obligasyon yan. Hindi yan pagka na-boring ka, magjojowa ka. Kasi dapat pagpipili ka ng tao, yung sure sa'yo. Yung dapat, alam mo, kasama ka sa inisip niya, sa future niya. Kasi bakit ka mag-i-invest sa taong hindi naman sure sa'yo? Diba? Sayang naman. Chumichika lang. I love it. Nagkausap, Conversational. conversational lang. Bakit? Diba? Diba? Wala kami hinastin ka ng audience. Nag-online selling ka rin. Oo, nag-online selling siya. Ng mga Vietnam dresses. At saka lashes, pili na po kayo. Sabi niya kanina. Christian! So, mabilis ka naman sumagot. Sinong bibigyan mo ng green flag? Para sa akin, si Searchy number 3. Si Elise! Ang pinili niya! Congratulations, Elise! Sa kadalawang green flags ka. Eto na mga searchy na hindi mo napili. Searchy number 1. Ina, magpakilala ka na. Hi, Christian. Hi. I'm Ina. Hi, Ina. I hope you get the love that you deserve and good luck sa future and sa career. Thank you. Thank you, Ina. At ito na ba nang hindi mo pa nakipili, Christian? Ito si Ezekiel. Hi. Hello, Christian. Hi, nice to meet you. I'm Ezekiel. I hope maging happy kayo ni Elise. Yun lang. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ezekiel. Saan punta, Pauline? Ito daw, pupunta siya kay Christian. Ayan. Tingnan natin ang mga reaction nila sa isa't isa habang sila yung nag-uusap. Go, Pauline! Christian, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa bagong buhay ko dito sa Pilipinas. Hindi mo ko iniwan, tsaka hinabaan mo yung pasensya mo sa akin kahit madali ako magalit. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you din sa lahat. Short message lang, Christian. Fist bump. And I wish you the best. Oh, Thank I you. wish you the best. Yun yung mga message ng Ibir na pa eh. Yung good luck and I wish you the best. Pauline, anong message mo kay Elise? Elise, alam ko magkakasundo kayo ni Christian. Yan yung pagiging madaldal. So, hindi kayo mauubusan ng papag-usapan. Saka yan, yung pagiging madiskarte din. So, mag-enjoy kayo and sulitin niyo yung time. Thank you, Elise. And Pauline, Elise, tabihan mo na si Christian.